gustong mag-file ng panibagong arbitration case. Kasi sabi po ni Hardilesa, para this time, hindi na po sa Amerikano pupunta ang legal fees, kundi sa amin na. So, shoal damage na nireport po ng China na yung barkong kinakalawang at na aagdas na po sa kalawang na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal or Renai Jiao na tawag ng China or Second Thomas Shoal na tawag sa Ingles ay nagli-leak po ng kung ano-anong mga chemical po galing sa pangangalawang, galing sa mga bakal na naagnas, galing sa kung ano-anong mga parte ng barko na naagnas at uh, duma nagli-leak sa karagatan. Siyempre yung ating tropang 12 o kung ilan po doon na marino na nagro-rotate kada buwan ay naliligaw po diyan, buuin natin, naliligaw po diyan, may mga detergent bottles, may mga shampoo bottles na lumulutang-lutang, may mga so nagliliklim din yan sa dagat and siyempre yung araw-araw na pangangailangang magbawas po ang mga tropa. 10 yan na napupuntahan sa dagat po yan napupunta. Kung sa ordinaryong kalagayan po, maraming magrereklamo. But dahil napakalayo po yan, wala namang papansin yan. And siyempre, hindi po ang Philippine side, no? But yes, Kaado, go ahead. Yan ang sinasabi ko. Lagi sila nagsasabi, according to international law, ganito, ganito, according to international law, ganito, ganito. Hindi naman nila ini-specify kung anong international law pinag-uusapan nila. Alam niyo mga kabansa, 250,000 ang treaties sa history. Ang dami. Kaya hindi mo pwede sabihin itong international law na ito, ganito, ganito. Dahil baka may ibang international law na nag-a-apply dyan. And in this case, na sinasabi ni Camentong, meron tayong tinatawag na international salvage law na hindi ka pwedeng mag-iwan dyan ng mga bulok. Either isink mo yan sa ilalim ng dagat o i-salvage mo yan at kiluhin mo at i-convert mo ulit sa ibang bakal. Ganun yan. Kaya nga marami kumikita sa bulok na bakal, di ba mga kabansa? Yung may kari-kariton dyan na mimili. Yan ang kanilang kasi dyan sa ADRI victory celebration nila noong July 12, tumayo ang balahibo ko nung magsalita si Maria Teresa Lazaro, Undersecretary. Siguro sa sobrang taba niya, nakakalimutan na niya mag-aral. Alam mo, tinawag niya yan, Camentong? Permanent. Permanent daw yung base na yan dyan. Can you imagine that? Isang mataas na opisyalis ng ating gobyerno ang nagsabi nun that the BRP Sierra Madre is a permanent station. Oh my God, sabi ko, grabe na talaga ang korupsyon ng utak ng mga tao pati sa ating foreign affairs. Why are we tolerating these people? Why? Bawal ho yan, mga kabansa. That is a derelict ship. And that is not even a vessel in international maritime law. Yan, kami ho dito sa programang ito, specific kami pagka kami ay nagsasite ng international law. Dahil hindi lamang close ang international law, mga kabansa. It is only one of 250,000 or more. Meron pa customary law. So bakit? Ayan ang precisely. Because it's a pollutant. It must be removed. Hindi ho pwedeng permanente yan. At ako'y naiskandalo dahil ako'y nanggaling sa Department of Foreign Affairs. Nung panahon naman namin, masisipag kami mag-aral, mag-research.
at hindi kami nagbibigay ng mga irresponsibleng statement na ganyan just to please our colonial audience. Thank you, Kamerto. Okay, so napakaraming paliwanag and I hope yung ating ilang mga detractors sa TikTok ay nakikinig po, ano. Ay, ako'y Kalmado lang po. nagpapasalamat sa kanila, Kamerto, dahil sila'y Oo, go ahead. nakikinig. Oo nga, Whether you oo. like it or not, natututo kayo. So, we are encouraging. Even adverse comments. Open ho kami Oo. dyan. Yeah, yung mga makatuwiran naman po at matalino po, sabi tulad ni Wendy, akala kasi ng iba after the arbitral ruling, yun na yun. Diyos ko, hindi po yun mag-end doon. So yun, ganyan po talaga kasi legal chatter po yan at yung mga abogado po talaga ay gustong walang katapusan ng mga kaso. Ano, kaya po yung artikulo ko po sa Asian Century, basahin po ninyo. Ang last paragraph po ang dalawang former justices natin ng Supreme Court, si Hardilesa at si Carpio, gustong mag-file ng panibagong arbitration case. Kasi sabi po ni Hardilesa, para this time, hindi na po sa Amerikano pupunta ang legal fees, kundi sa amin na. So, anyway, take a look at the article. No? At saka yung mga articles ni Kaado dyan. Kaado. So,